Rachel, ang laki-laki na ng tiyan mo. Para ka na nakalunok ng bola ng basketball. Ang bilis, no? Well, I'm just hoping na hindi ka na-insecure. Kasi I'm sure napapalibutan ng mga sexy at magaganda na babae si June sa school. At hindi mo naman siya masisisi kung panay ang tingin niya sa kanila, di ba? Has anyone told you na ang gwapo mo pala? June? Rachel? Rachel, nangyari? Anak niya, ako, June. Manang-mana sa'yo, walang nakuha ni Isa kay June. No. Saan ka nagpupunta? At i-girlfriend mo, iniiwan mo. May balita pa kay Rachel? Huwag mo nang masyadong isipin yung sinabi ni Mami kanina. I'm sure hindi naman siya nagsuspect or anything eh. Kahit sino pang sabihin nilang kamukha ni Baby 3D. Basta ko to. Next week na yung binyag ni Baby 3D ha, huwag ka mawawala. Ninong ako nito eh. Uy, tsaka sakto, darating na yung nanay mo. Yung ba imbitahin? Ano kaya itsura ni Aling Laura ngayon? Sigurado ako maganda yun. Nakita mo ba yung mga pictures niya dati? Diba ang ganda-ganda niya? Sa kinis-kinis. Balik ko ba? Hindi ka excited makita yung nanay mo? Hindi naman ako makita. Pero niya nga, hindi pinaalam sa akin na papaganda siya ng mukha. Saan ba ginawa yung binyag? Sa Maynila. Doon na sila nakatira eh. Palibhasa kasi may bago na siyang pamilya. Kung gusto niya, di mabulok na siya doon. Kuya! Ate Rachel! Si Nanay. Ang kapal din naman ng mga mukha ninyo, no? Bakit ba kayo bumalik-balik dito? Huwag ka nang magmano-mano sa akin. Nawalan ka ng karapatang magmano sa akin simula nang pinagpalit mo kami sa babaeng yan. Naiusin na natin to. Para sa pamilya natin, para sa apo niyo. Oo nga po, Nay. Gusto na po kayo makilala ni Luisita Labsat III. Pwede ba ilayo niyo sa akin ang batang yan? At ibahin niyo ang pangalan niyan? Dahil hindi na naman kayo kaparte ng pamilyang to. Nay, pati ba naman yung bata idadamay niyo sa galit niyo? Akala ko kayo maayos na yung mukha niyo, maayos na yung pamilya natin eh. Nay, alam mo din na kita kilala. Puro galit na lang naman ang puso mo eh. Rachel, tara na. Mali ata nagpunta tayo dito. Na-overwhelm lang siguro si Nanay. Pero wala siyang karapatan ipagtabuyan tayo, pagtabunan si Baby. Ano nangyayari kay Nanay? Oo, sige, naintindihan ko. Galit siya sa akin. Pero sana konting malasakit man lang kay Baby, di ba? Bigyan na lang natin siya ng konti pang time. Kasi syempre baka nabigla din yun dahil kakabalik lang niya tapos sabay-sabay niya nabalitaan lahat ng nangyari nung nawala siya. Na nasa puder na tayo ni Mami. Kailan na magagalit si Nanay sa mami mo? Alam mo, buti pa nga yung mami mo eh. Kahit pa doon eh, sasantabi niya yung galit niya dahil anak ka niya. Sana man lang si Nanay, pero marunong magpatawad. Oh. Salamat. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Tama na ang iyak, Gigi. Eh, Nay, bakit ka kasi ganun? Nung una, galit na galit ka kasi umalis si Kuya. Tapos ngayon, bumalik na siya. Nagsusorry, pero galit ka pa rin. Kahit na nakikipagbati siya sa akin, may hirapan akong patawarin siya. Hanggat nandun siya, kumakampi, nakatira kina Ivy, na kay Rachel, may hirapan akong patawarin siya. Eh, Nay, hindi naman kayo sigurado dun eh. Alam mo, nagagawin ni Kuya yung lahat para matanggap niyo sila. Pati si Baby 3D. Pero hindi mo na sila pinakinggan. Pinakinggan mo lang yung galit mo. G! Kita mo yan, oh. Pati naman yung anak kong bunso, oh. Galit na rin sa akin. Pati si Gigi, apektado na. Oh, Rachel, I got your text kanina. Kamusta naman ang pagbisita niyo kay Laura? Galit pa rin po siya eh.
Mukhang di nga ako makawala yung galit ni nanay. I'm sorry na dadamay kayong dalawa sa away namin. I guess wala ni isa sa inyong dalawa ang makakapag-ayos nito, so ako na lang kakausap sa kanya. Po, it's between me and her. Akong kakausap sa kanya kung kinakailangan na nahalikan ko yung paa niya, gagawin ko na lang para matapos na tong gulo na to. Baka ko lalong lumaki yung gulo. Ako nang bahala. Aling Laura, para man lang ho kay Junior tsaka sa apo nyo, bakit hindi niyo na lang sila patawarin? Karen, hindi ko madidiktahan ang damdamin ko. Sinaktan nila ako. Kahit na humingi pa siya ng tawad sa akin, alam ko sa bandang huli, sasama pa rin siya doon sa Ivy na yon, doon sa Rachel na yon, at hindi sa atin. Hindi sa akin. Mahirap naman ho talaga yung sitwasyon nyo, kaya hindi ko kayo masisisi. Wala namang mag-aakala na mapapang-asawa ng anak nyo. Anak din ng mortal nyong kaaway. Ano ka mo? Anong sinabi mo, Karen? Akala ko ba pamangkin lang nung Ivy na yun yung Rachel na... Ano ba talaga? Aling Laura... Ano? Oo. Anak daw ho ni Ivy Tan si Rachel dun sa namatay niya na boyfriend nun. Pero pinaampun daw po dun sa kapatid niya na may asawa na. Mag-iilang buwan na rin ho simula nung nalaman niya yung totoo. Visit naman, oh. Anak pa pala nung Ivy na yun yung hayop na babaeng Rachel na yun. Hindi kaya dapat sumama tayo punta kay nanay. June, si Mami na rin nagsabi. It's between her and Nanay Laura. Sila lang yung makakapag-ayos nun. Lord, sana matapos na itong gulong. I'm sure kapag kinausap na ni Mami si Nanay Laura, babalik na ulit yung good heart niya. Marirealize niya na mas importante kayong pamilya niya kaysa sa galit niya sa mundo. Sana nga. Excuse me, Karen. Miss Ivy? Oo. Anong ginagawa niyo dito? Yung si Laura, pwede ba siya makausap? Naku, umalis na ho si Aling Laura. Kaso galit na galit kasi nalaman niya na anak niyo si Rachel. Saan ba siya nagpunta? Umalis na ho siya eh. Kasama yung mayaman na lalaki. Kasama na din niya yung mga gamit nila. Mukhang doon na ho titira eh. Ano? Halika. Tuloy kayo. Thank you. Halika. So, welcome to my home. Wow. Ang laki naman ng bahay mo. May kasama ka ba dito? Most of the time. Pero ngayon, hindi na sila Aling Tess tsaka si Manang Brenda ang kasama ko ngayon dahil pati kayo, ngayon kasama ko na. Sigurado ka bang hindi kami nakakaabala sa'yo? Medyo nahihiya ako yata sa'yo, Alfred. Laura, kailangan niyo ng change of sceneries. After what happened, malulungkot lang kayo sa bahay niyo. Dito, you can relax, you can enjoy, magpahinga mula sa gulo. Sa bagay, sana nga may magbago sa pagtira namin dito. Marami na nagbago. Simula nang bumalik na yung dati mong ganda. Slowly you will rise, Laura.
asahan mo, nandito ko para suportahan ka, para matupad ang mga pangarap mo. Salamat. Paano kung di nyo naabutan? Wala na sila doon? Eh, ang sabi nung Karen, sumama daw ang nanay mo doon sa yung lalaking mayaman. Yung mukhang na Alfred yun eh. Sino? Yun po yung tumutulong kay Nanay Laura. Tapos ibabahay lang si nanay basta-basta. Ako hindi ako naniniwalang walang kapalit yung tulong na yun eh. O, sino ba kasi siya? Eh, baka naman itong Alfred na to, makatulong na maayos kami ni Laura. Saan ba siya nakatira? Saan ko makikita yan? Brenda, halika please. Ituro mo nga kay Gigi kung saan yung magiging kwarto niya. Gigi, may nakakalimutan ka. I love you, anak. Good night, Nay. Good night. Good night po. Good night. Maalaga ka talaga, no? Kasi kahit ako, kahit hindi mo kaano-ano, inaasikaso mo eh. Hindi. Ikaw, malaki ang utang na loob ko sa'yo, Alfred. Dahil ikaw ang nagbigay ng bagong ganda at pag-asa sa buhay ko. Alam mo, ilang buwan na rin tayo magkakilala. Kitang-kita ko kung gaano kaganda ang puso mo. Buti ka pa. Ikaw ang nakikita mo. Yung mga anak ko kasi, sinasabi nila sa akin na puro daw galit ang laman ng puso. Alfred, mahaba tong araw na to. Magpahinga na kaya tayo. Tulong mo. Laura. I'm sorry. I'm sorry. Nelson, all these years, hanggang ngayon, hindi pa rin kita makalimutan. Ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw lang. Upgraded features ba itong mga equipment? Sa may next page na lang po. So, magkano yung factory price niya?
Excuse me. Ma'am! Nelson? Excuse me. Nelson! Ma'am Ivy! Ma'am Ivy, ano ba? Bibsy, nakita ko si Nelson. Nakita ko si Nelson. Nasaan? Ayun. Ma'am Ivy! Nelson! Ay, sandali. Nelson! Ay, sorry. Ma'am Ivy! Ma'am Ivy, ano ba talaga nangyayari? Alam mo ba, umalis na yung ka-business meeting natin, ni hindi ko alam kung itutuloy pa natin yung business deal o hindi na. Bibsy, nakita ko si Nelson. Nakita ko siya ulit. This time, hindi to guni-guni lang o namamalikmata ako. Hindi. Bibsy, buhay si Nelson. Buhay siya. Hi. I'm sorry I'm so late. Something came up. Kanina ka pa ba? Hindi kararating lang namin ng driver mo. Ganda ng lugar. Parang ang sarap ng pagkain. Umorder ka na ba? Papatikim ko sa iyo yung paborito kong pagkain dito. Wait, something. Ano eh? No, okay. Cream lang. Naku, pasensya ka na. Ang dungis ko talagang kumain. Hindi ka naman madungis. Kahit may cream ka sa mukha, maganda ka pa rin. Alam mo, ang totoo, Alfred, kung yung sinasabi mo sa akin na maganda ako, parang hindi pa rin ako sanay. Kasi kahit na ako, pagka tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, parang hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko eh. Hanggang ngayon ba, nagdududa ka pa rin? Ang tagal ko na kasing hindi nakakarinig na masabihan na maganda ako. Matagal nang walang nagagandahan sa akin, Alfred. Tanging si Sito lang kasi ang nagsasabi na maganda ako eh, kahit na sunog ang mukha ko. Naalala mo pa rin si Sito? Araw-araw. Si Sito lang kasi ang parang laging nandiyan noon para sa akin. At sa kanya ko lang naramdaman na pwede niyang palitan ang lahat ng sakit, lahat ng kapangitan ko ng pagmamahal niya. Kaya hanggang ngayon, parang masakit pa rin sa akin. Parang minsan hindi ko kaya. Wala man siya. Nandito ako ngayon. Alam mo, kung pwede ko lang tanggalin lahat ng sakit sa puso mo. Sana kahit pa paano, matulungan kita para maibalik uli yung ganda at pagmamahal sa buhay mo. Alfred, parang kinakabahan ako sa mga sinasabi mo. Ba't ka naman kakabahan? Lara, I think it's time na maging masaya ka ulit. Hindi ko naman sinasabi na kalimutan mo si Sito. Ang sinasabi ko lang, baka pwede mong buksan uli yung sarili mo sa tao na pwede magmahal at mag-alaga sa'yo. Kaya lang parang, di ba parang ang bilis ng lahat, Alfred? Hindi ka naman hinihingi yung pagmamahal mo ngayon. We have the rest of our lives to fall in love with each other. Para sa akin, masaya na ako na piliin mo ko. Laura, kailangan ko na makakasama. At kailangan mo din. Alfred? Handa akong alagaan ka, pati si Gigi, na walang kapalit.
Yun ay kung papayag ka. Will you marry me, Laura? Wait lang, nakita niyo po siya? Eh, di ba sabi niyo po dati patay na si Daddy? Eh, oo nga. Pero akala ko rin yun pero hindi Lahi ko siya nakikita. Akala ko nga manifestation lang yun ng pagka-miss ko sa kanya o kung ano man yun, pero hindi. Ang lakas ng kutob ko na siya nga yun, Rachel. Siya yun, buhay ang daddy mo. Sana nga po, para makilala ko na yung real dad ko, para maging buo na tayo ulit. Ikaw, ako, si Daddy. Kasama si June at si Baby Third. Huwag ka mag-alala. Papahanap ko ulit siya. Makikilala mo na siya. Nay, saan po kayo galing? At pinatawag niyo daw po pala ako? Oo, anak. May sasabihin ako sa'yo. Simula ngayong araw na ito, dito na tayo titira. At si Tito Alfred na ang mag-aalaga sa ating dalawa. Pero Nay, akala ko po ba magbabakasyon lang tayo dito? Anak, magkakaroon ka na ng bagong tatay. Magpapakasal na kami ni Tito Alfred mo. Gigi! Lara, iwan ko muna kayo. Gigi, akala ko ba magiging masaya ka para sa akin? Nay, ganun-ganun na lang yun? Papalitan mo na lang si tatay basta-basta ganun kabilis? Anak, laging magkakapwesto sa atin ang tatay mo. Kaya lang wala na siya. Pati ang kuya mo, iniwan na tayo. Wala nang lalaking mag-aalaga sa pamilya natin. Di totoo yan? Di mo ko naiintindihan Anak, hirap na akong magtrabaho. Na konti lang ang kinikita. Halos wala pa nga ako minsan Pagod na ako, anak. Kaya naman, akala ko makakabuti para sa atin na pumayag ako magpakasal sa Tito Alfred mo. Anak, aalagaan niya tayo. Aalagaan ka niya. Si tatay lang ang asawa mo. Siya lang ang tatay ko. Kahit mabait pa si Tito Alfred, ayoko siya maging tatay. Ayoko! Gigi! Libsy, hindi ako magsasawang umasa hanggat nakikita ko yung mukha ni Nelson kung saan ako pumunta. Hindi ako titigil umasa na makakasama ko pa siya ulit. Laura, Francesca, siya ang tutulong sa atin sa wedding preparation. Dati akong direct apprentice dito ni Tita Ivy. Kung gusto mo, tuturuan kita ng lahat na natutunan ko sa kanya. Pero, pwede bang secret na lang muna natin yan? You'll make a beautiful bride. Para sa akin, espesyal tong araw na to Kasi sa wakas, nakita mo na rin tong mukha ko na ngayon, mas maganda pa sa'yo. Parang wala naman nagbago. Kumilos lang ng konti, pero lapnos pa rin yung pagkatao. Alfred, may gusto sana kasi akong pakilala sa'yo Oh, sige. Babalik na ako. Tapusin ko lang to.